Okay. So, Dr. Love, sino ba dapat ang magpakumbaba? In this case, ako may sagot ako dyan, pero what about you? Pareho sila na magpakumbaba. Mahirap gawin yon na magpakumbaba. Dahil pag nagpakumbaba ka, may kinikilala ka na kahinaan mo. No? Pero andun ang solution doon. Kay Connie, alam mo, Connie, kailangan siguro yung to mellow down. Mellow down. Mapag-uusapan ninyo yan ng mahusay. Huwag masyadong matapang kasi simula pa lamang ng programa masyado kang agresibo. Wala kayong mararating, maniwala kayo. Wala kayong mararating sa init ng ulo nyo. Mag-slow down and calm down at pag-usapan yung mabuti. Tandaan mo, ang nakapirma sa death certificate ay yung hipag mo. At siya lang ang pwedeng mag-share sa'yo kung meron siyang compassion na sinasabi ko. Ano ba sa Tagalog ng compassion kasi? Basta, hanapin nyo na lang yun sa Malasakit. dictionary. Malasakit. Kung may malasakit siya sa'yo, maibibigay niya, maisishare niya yun sa'yo. Pero paano niya maisishare sa'yo kung nakikita niya nagsusugal ka? Naghihirap na nga ang buhay mo, meron ka pang pangtong eats, di ba? Parang walang logic. So, yung sa inyong dalawa, mapag-uusapan natin ang maganda yan. Before the end of the day, I promise you, with Ate Coring, masasettle lahat yan. Parang meron na namang gustong paturingan si Dr. Love na mag-aabono dito. Alam mo, one of these days, isingilin ko kayo. Papunta na doon. Ito total ko lang lahat ng mga naabono ko na. Si Dr. Love daw po magpipresenta today, this episode. Wow! Okay, tingnan natin. So, Doc Camille naman. So, tingin ko, ang kawawa dito ay yung mga anak, ano? Kasi nag-aaway sila, pero actually the benefit should go to the children. Tama ba? Sa mga anak dapat napunta yung benepisyo sa SSS. At pwede pa nating habulin yun. Totoo As we yan, said. Yes, totoo go yan, ahead. Ate Coring. Una-una na siguro pagdating sa ganitong pagkakataon. Alam mo, Ate Connie, dapat iniisip mo dito, kasi feeling mo miserable yung buhay mo eh. Dahil kasi sinasabi mo, ako lang ang nagtatrabaho. Yung mga anak ko, walang trabaho. Ako pa rin ang bumubuhay sa kanila. 19, 20, and 21, bakit hindi mo isama sa pangangalakal nang dumami ang tansong i-strip nyo at yung mas marami kayong mabibenta, mas magiging ayos yung buhay nyo. Second, dito, yung benepisyo na yon, bakit hindi natin gawin na ang isipin nyo, hindi yung para ipanggagastos uli. Bakit hindi magpatuloy ng pag-aaral? Ang laking factor po, yung 19 years old ay makapagtapos kahit ng 2 taon, kung nakakapag-high school na ho ba lahat yan o hindi nakapag-high school? Hindi po. Hanggang 3rd year, 4th year lang po. Oh, sayang naman din yun. Kasi Nahinto po siya pagdating sa 4th year. Hinto, kalating taon. Pwede naman po kasi mag-ALS, yung tinatawag na alternative learning system. At pag nakapasa doon, pwede mag-TESDA. Ang dami pong pwedeng gawin para matulungan ang inyong mga anak. Attorney Lorna, eto na, tutulungan natin sila pagdating dun sa mga claims sa SSS. Advice lang kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Yung mga illegitimate, recognize ba sa birth certificate? Kasi hihingan ka ng birth certificate. Sa birth certificate ba ng mga anak ninyo, pumirma ang kapatid niya or ang tatay nila? Pumirma ba? Nanay, may birth certificate ba sila? Hawak mo? Hawak mo? Nandoon po sa bahay. Nasa bahay, mabuti naman kasi yung ibang pumupunta rito ni walang birth certificate. Attorney Lorna, pumirma daw yung tatay. So talagang primary beneficiaries, yung illegitimate children, kasi recognized nung SSS member na kapatid niya. Pero si kapatid, siya yung si Negra, pumirma sa death certificate. So dapat mag-usap kayo. Kasi yung benefit pupunta sa pumirma ng death certificate. Ayan.